Lahat ng naruroon ay nakaanganga, sumisigaw sa tuwa, isang galaw lang. Sino ang taong yun mula sa Immortal Sect? Hindi ko pa sila nakikita dati. Gusto kong sumali. Si Luchan, nag-uungol, umupo, nagpupunas ng dugo mula sa kanyang bibig, ang kanyang mukha ay baluktot sa pagka-disbelief. Galit siyang nagtanong sa sarili, naglilinang ako ng high-grade earth rank body refinement divine art ngunit may samira sa aking protective golden body sa isang hibla lang ng sword chi. Tinitigan niya si Xiaoshuan, nakakunot ang noo habang nagtataka, iyan ba ang nascent soul cultivator na binibigyan ng tribute ng Great Jin? Habang mas tinitingnan niya ang kahangahangang figure, mas hindi siya makapaniwala na ito ang pinag-uusap ang pseudo-trash. Nagsisi siya sa loob, napakabata. Paano posible? Humakbang si Ying Jingyu, magalang na inilagay ang kanyang mga kamay sa pagbati at nagpasalamat kay Xiaoshuan, Immortal Master Xiaoshuan, tungkol dito. Hindi siya pinatapos ni Xiaoshuan, hinaway ang kanyang kamay ng walang pakialam, Third Princess, hindi na kailangan ng mga formalidad. Natural lang ito. Ang mga envoys mula sa Longyan Upper Kingdom ay binubuli ang mga mahina. Hindi lang nangugulo sa mga disciples ng aking Hongmang sect, kundi nagsasalita rin ng bastos, gustong lokohin kami. Kung ganoon, hayaan silang matupad ang kanilang hiling. Hayaan silang mamatay sa aking Great Jin. Matapos sabihin ang kanyang mensahe, direktang tiningnan ni Xiaoshuan ang demonic cultivator at itinaas ang dalawang daliri, ina-activate ang kanyang spiritual energy. Nagpakumbaba at nil-8 si Lu Chang, galit na tumalon, umapakpasulong, ang kanyang bibig ay nagbubuga ng mga sumpa, walang galang. Nang ahas na maging walang galang sa harap ng Longyan Upper Kingdom. Sawang-sawa ka na ba sa buhay? Galit siyang nagmura, nagkalap ng isang bola ng enerhiya sa kanyang kamay at itinulak ito pasulong. Nagbanggaan ang dalawang agos ng enerhiya, lumikha ng mga spark na parang kidlat at mga nakabibingi na tunog na nagpapatinig sa mga tenga. Pinaigting ni Xiaoshuan ang spiritual power sa kanyang kamay, tiningnan siya ng mat-aman at sinabi ng may pahiwatig ng panunuya, hindi mo pa alam ang buong lawak ng pagkakaiba sa pagitan mo at namin. Naramdaman ni Lu Chang ang isang malamig na hangin na dumadaloy patungo sa kanya, pumapasok sa bawat cell ng kanyang katawan, na nagpapamanhid sa kanya mula ulo hanggang paa. Nanginginig ang kanyang mga ngipin at sumigaw siya sa takot, anong nangyayari? Ang cultivation ng taong ito ay malinaw na hindi kasing taas ng akin, ngunit ang spiritual power sa sword chi ay nakakakilabot. Napakalinaw ng killing intent. Hindi ako maaaring basta na lang makipagpalitan ng spiritual energy sa kanya. Napagtanto ang panganib, mabilis na tumalon paatras si Lu Chang, pansamantalang itinigil ang labanan ng spiritual power, nagkakalkula ng bagong strategy sa kanyang isip. Direkta kung gagamitin ang body refinement para talunin siya. Binawi niya ang kanyang kamao at sumigaw. 9 Revolutions Golden Body Refinement Art. Isang cyclone ng enerhiya ang sumabog mula sa kanyang kamao, gumagawa ng nakakatakot na tunog. Casual na sinabi ni Xiaoshuan, gusto mong ihambing ang lakas ng ating mga pisikal, ha? Malamig niyang itinaas ang kanyang kamay, ipinatawag ang isang nagliliyab na spherical body na naglalabas ng nagniningas na enerhiya at malakas na idineklara, Yin Yang 5 Elements Body Refinement Art. Mabilis siyang lumipad patungo kay Lu Chang, handa sa isang head-on clash at nanunuya, malayo ka pa para maging katapat ko. Muli, ang banggaan ng dalawang kamao ay nagpakawala ng nakakagulat na puwersa na sinamahan ng isang nakakapunit ng lupa na pagsabog, pinipilit ang mga malaswang nakapanood na takpan ang kanilang mga mukha. Desperadong naghukay si Lu Chang sa lupa, sinusubukang hindi matangay ng presyon ni Xiaoshuan. Biglang, nagsimulang masunog ang braso ng lalaki, naging itim na parang uling. Ang kanyang mga kalamnan ay mukhang matutunaw na. Nagulat si Lu Chang, napasuray at sumigaw sa sakit, Ang braso ko! Ang braso ko! Ang armor sa kanyang kanang bisig ay naging parang nagbabagang bakal, naumbok ng husto. Walang awas si Xiaoshuan. Sa susunod, hindi lang braso mo ang mawawala, kaibigan. Casual niyang itinuro ang isang daliri, nagpapakawala ng agos ng sword chi na naghihintay, handang-handa na. Na-corner na parang daga, inilabas ni Lu Chang ang isang puting bote, bumubulong sa pagitan ng mga nakakuyom ng ngipin, wala akong choice. Pagkatapos, boom, dinurog niya ang bote sa kanyang kamao.
Isang bola ng lilang enerhiya ang lumitaw, nagpakawala ng mga alon ng kapangyarihan na umikot sa kanyang katawan. Nasaksihan ni Ying Jingyu ang kaina-hinalang eksenang ito at nagtaka kung ano yun. Sinipsip ni Lu Chang ang enerhiya, tinitiis ang matinding sakit, sumisigaw ng malakas habang lumalabas ang mga ugat sa kanyang mukha. Ngunit unti-unti siyang nakasanayan, ang sarili niyang kapangyarihan ay mabilis na bumubulwak. Lumilikha ng isang barrier na nagpapalihis sa papalabas na sword chi ni Xiao Xuan. Dahil dito, tumalbog ang sword chi mula kay Lu Chang. Naniniwala si Lu Chang na ganap na siyang protektado, ngumisi siya. Nginisyon niya, nagpakita ng mapanghamak na tono, iyan lang ba ang kaya mo? Halos kilati lang. Sa sandaling matapos siyang magsalita, gumanti siya. Nanatiling nakatayo si Xiao Xuan, walang ginagawang galaw. Nag-alala si Ying Jingyu sa kanyang Shifu at sumigaw ng babala, mag-ingat ka. Nanatiling kalmado si Xiao Xuan, dahan-daang naglabas ng isang sword body na may parang kidlat na sword chi at nginis siya ng masamang cultivator sa kanyang puso, isang maliit na defensive illusion. Nagpalaki lang ng ilang beses, kaya ano? Habang nagkokomento, kinaway niya ang kanyang kamay, humiwa ng isang agos ng sword energy na parang kidlat, reversing heaven, na malakas na patungo kay Lu Chang, na nagdulot ng pagkabiyak ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Nakatatakot at naguguluhan ang kanyang tingin, nagtaka siya, bakit mas malakas ang sword energy kaysa dati. Pagkatapos ay narinig ang malakas na hiyaw ni Lu Chang, umalangaw sa hangin, Sa malapit, si General Zhao Hongda ay pinapatakbo ang yin-yang barrier upang protektahan ang kanyang sarili at ang Third Princess habang abala siya sa ibang iniisip. Ang daming nangyari. Xiao Xuan mula sa Hongmang Sect. Hindi ko pa naririnig ang taong ito dati. Pumatay ng isang nascent soul cultivator nang walang kahirap-hirap. Seryosong nakakatakot. Buti na lang, nang hilingin ng Third Princess na tanggapin ko sila, hindi ko pinabayaan ang mga taong ito. Medyo nakakahiya na maging bastos sa harap ng kanyang kamahalan ngayon, ngunit buti na lang, ang battle armor na ito ay nabago ng spiritual power kaya hindi ako lumitaw ng hubot-hubad sa harap ng princess. Bagamat natalo niya si Lu Chang, abala pa rin si Xiao Xuan sa isang tanong, bakit biglang lumakas ng husto ang aura ng envoy na ito? Habang nag-iisip siya, humakbang si Ying Jingyu, magalang na nagmungkahi, dahil sa sitwasyon, umaasa ako na ang Hongmang Sect ay babalik muna sa inyong bansa. Mas mabuting pumunta sa ibang bansa upang maiwasan na mapansin dahil sa insidenteng ito. Direktang tiningnan ni Xiao Xuan ang kanyang disciple, pagkatapos ay kalmadong nagtanong, Third Princess, kung aalis kami, ikaw ang magiging mastermind nito at pagkatapos ay magagalit sa iyo ang Yan Empire. Paano mo ito haharapin? Sa hindi inaasahang tanong ni Xiao, nauutos si Ying Jingyu, ito, bigla. Biglang tinapik ni Lin Zihi ang kanyang dibdib at sumingit, ako ang pumatay sa envoy na iyon. Handa akong manatili ng mag-isa at pasanin ang lahat ng sisi. Humakbang si Ying Jingyu at tinapik sa balikat si Lin Zihi, nagpapahayag ng simpatiya. Nagsasakripisyo ng sarili si Miss Lin para sa katwiran. Kung hahayaan natin si Miss Lin na kumuha ng panganib ngayon, hindi ba nito papalamigin ang puso ng mga righteous cultivators sa mundo? Kung kumalat ito sa ibang bansa, hindi maliligtas ang ating Jin Dynasty sa reputasyon ng pagiging sakam sa buhay at takot sa kamatayan. Sa puntong ito, biglang huminto si Ying Jingyu, ang kanyang mukha ay naging nag-iisip at tense, at nagpatuloy, bukod pa rito, kung manggahas ang Yan Empire na baliwalain ang pagiging arbitraryo ng envoy, kinatatakutan ko na may nakatago rito. Si Xiao Xuan ay laging may malalim na pananaw sa lahat ng bagay at tiningnan niya si Ying Jingyu, matapang na nag-iisip, ibig bang sabihin ng Third Princess na ang paglalakbay na ito ng Yan Empire ay sadyang nagpapagalit ng hidwaan sa Great Jin? Sa harap ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari na naganap sa nakaraan, prangka na ipinahayag ni Ying Jingyu ang kanyang mga alalahanin. Una sa lahat, narinig ko na madalas na ininspeksyon ng Yan Empire ang mga vassal states kamakailan, at naramdaman ko na kakaiba kanina. Nang ginamit ng envoy ang secret method upang pataasin ang kanyang lakas, malinaw kong naramdaman ang kapangyarihan ng national fortune, at ito marahil ang layunin ng Long Island Empire. Sumimangot at nag-isip ang Third Princess at sinabi, mukhang nakahanap ang Yan Empire ng isang espesyal na paraan na maaaring manako ang national fortune ng ibang bansa,
marahil dahil sa nalalapit na National Fortune War. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Ying Jingyu, nang walang usapan, ang 5 ulo ni na Xiaoshuan, Zuan, Ymir, Lin Zihi, at Su Han ay sabay-sabay na lumingon at sumigaw sa gulat, The Great War of National Destiny. Sa mas detalyadong pagpapaliwanag, ang mga bansa ay nahahati sa 9 na antas, ang level 9, 8, at 7 ay ordinaryong maliliit na bansa, at ang level 6 ay isang dynasty, kasama ang Great Jin Dynasty, at sa itaas nito ay ang mga superior countries, kasama ang Yan Empire. Ang level 4 ay ang Fairy Court, ang level 3 ay ang Kingdom of God, second tier Holy Dynasty, at ang first tier ay nasa level ng mga Imperial Courts tulad ng Xiangting. Ang National Lock War na ito ay sinimulan ng Immortal Court hindi pa matagal na panahon. Sinimulan ng Yan Upper Kingdom ang isang digmaan sa Qingxi Upper Kingdom, pagkatapos ay ang Great Shan Kingdom, na sinusubukang maging palihim, ay nagsimulang magpadala ng mga envoys sa mga kalapit na bansa para sa reconnaissance. Matapos ang isang mabilis na pagpapaliwanag sa hierarchy, sumimangot si Ying Jingyu at nagpatuloy, sa isang digmaan na tulad nito, ang national lock ng natalong bansa ay nakukuha ng nagwaging vassal states. Akala ko, nag-iipon ng kapangyarihan ng Longyan Upper Kingdom para sa isang last-ditch effort. Ngunit mukhang balak nilang nakawin ang kingdom status ng kalapit na bansa upang mabawasan ang kanilang mga pagkalugi. Pagkatapos, tiningnan ang mga bangkay ng envoy at ang demonic cultivator mula sa Longyan Upper Kingdom, buong kumpiyansa niyang idineklara, sadyang gumagawa ng gulo si Deng Tu. Bago pa man, siguradong sinasadya nilang humanap ng dahilan upang salakayin ang Great Jin. Samantala, sa loob ng pangunahing bulwagan ng Great Jin Imperial Palace, solemneng nakaupo ang Emperor sa kanyang trono. Sa ilalim ng pulang carpet, isang delegasyon ng envoy ang nakatayo sa harap ng Dragon Dais na sinamahan ng iba't ibang gods officials ng Great Jin Kingdom. Ang lalaki sa unahan ng grupo, na may mapanuyang mukha at nakasuot ng palamuting damit, ay ang Chief Envoy ng Yan Upper Kingdom at ama rin ni Deng Tu, si Deng Yang. Tiningnan niya ang Emperor ng Great Jin nang walang respeto at umungol ng isang utos. Bukod sa pagtaas ng taunang tribute ng 5 beses, narito kami sa ngalan ng Crown Prince ng Upper Kingdom upang ihatid ang inyong third princess upang magpakasal sa Longyan Upper Kingdom. Huminto si Deng Yang para sa dramatic effect. Ikinukot ang kanyang labi sa isang mapanghamak na ngisi at casual na idinyura ang 3 salita, bilang isang alipin. Isa sa mga ministro, na hindi makayanan ang gayong pagiging bastos, ay galit na itinuro siya at sumigaw, Envoy Deng, sadyang sinusubukan mo ba kaming hiyain? Sumulyap siya sa ministro ng may matalim na tingin, tuyong tumawa at nagpatuloy na nagbubuga ng mayabang at nagbabantang mga salita, sino ka sa tingin mo sa inyong Jin Kingdom? Ang aking status bilang envoy ng Longyan Upper Kingdom ay kapantay ng inyong Jin King. Naniniwala ka ba na isang salita mula sa akin ay makakapatay sa iyo ng walang libingan? Ang ministro, bagamat galit sa kanyang walang galang na ugali, ay alam na wala siyang magawa at maaari lamang tumingin ng masama at magkayam ng ngipin, ikaw. Nakita ang Chief Envoy na itinuturing ang lahat na parang dumi. Ibinagsak ng Emperor ng Great Jin ang kanyang kamay sa armrest ng kanyang trono at galit na nagbabala, Deng Yang, iginagalang kita bilang isang envoy ng Yan Upper Kingdom, ngunit kung kukuha ka ng 1 pulgada at gusto mo ng milya, huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Pinanatili ni Deng Yang ang kanyang mapang-abuso na ugali, malakas na tumatawa at nagsasabi, bastos. Jin King, nagbibiro ka siguro. Hindi niya binigyan ng respeto ang pinuno ng Great Jin, direktang itinuro ang Emperor at malakas na humingi, ang bagay na ito tungkol sa third princess ay hindi nangangailangan ng iyong pahintulot. Naghahatid lang ako ng utos mula sa Crown Prince. Ibigay mo kaagad ang third princess. Matapos ipaalam ang kanyang utos, kumislap ang mga mata ni Deng Yang na puno ng killing intent at nagbanta, kung hindi. Ngunit bago pa niya matapos, sumugod ang isang subordinate mula sa labas, nag-ulo, envoy. Nakakatakot. Ang third princess, kasama ang mga tao mula sa Hongmang sect, ay pinaslang siyang Master Deng Tu sa daan. Maging ang guard na si Lu Chang ay pinatay nila. Ang balita ay tumama kay Deng Yang na parang kidlat, na nagparamdam sa kanya na bumabagsak ang langit. Ikinuyong niya ang kanyang mukha at sumigaw, ano?
Isang demonic cultivator na nakatayo sa tabi niya ang nag-alala na umabot upang suportahan ang kanyang likod. Nakita ang bangkay na nababalutan ng tela na dinadala, nagsimulang kumilos ang buong korte. Talagang si Young Master Deng. Nakatayo si Deng Yang na namamanhid, ang kanyang mukha ay puno ng sakit at galit. Ang kanyang mga mata ay nagdurugo, ang kanyang mga pupil ay lumiliit. Bukod pa rito, naglabas sila ng dalawang pulang hibla ng chi na parang usok. Sa harap ng nakakagulat na balitang ito, sumimangot ang Emperor ng Great Jin sa pagdududa. Hong Mangsek, maaari ba itong si Xiao Xuan? Ang taong binanggit ni Wei Ju. Ang taong ito ay talagang kayang gumamit ng core formation cultivation upang paslangin ang isang nascent soul cultivator. Bumuga si Deng Yang ng usok na sinamahan ng nagbabagang asul na spiritual chi na parang kidlat at galit na umungal, Jin King. Mas mabuti na bigyan mo ako ng kasiya siyang paliwanag, o hahatiin ko ang third princess ng Great Jin sa 10,000 piraso. Habang sinasabi niya ito, ang kanyang mukha ay naging napakamabangis, ang kanyang mga mata ay umbok, ang kanyang mga ngipin ay nakakuyom, at kasabay nito, nagpakawala siya ng isang agos ng asul na spiritual chi patungo sa Emperor ng Great Jin. Ang agos ng chi ay sumugod palabas, hugis ng isang higanteng kamay ng chi na umaabot pasulong na nakakalat ang mga daliri na parang kukuha sa taong nakaupo sa Dragon Throne. Biglang, isang lalaki ang lumipad pababa mula sa kung saan, humaharang sa harap ng Jin King at umaabot upang lumaban. Ang taong gumagamit ng kanyang kamay upang mag-channel ng chi ay si Elder Zhang, isang nascent soul realm cultivator na naglilingkod sa Great Jin Kingdom. Sumigaw siya ng may katapangan, kung narito ako, sino ang nang-ahas na saktan ang kanyang kamahalan? Ikinuyong ng Jin King ang kanyang kamao na nakapatong sa armrest at nagmura sa loob, hayop na Longyan Upper Kingdom. Nagpatuloy si Elder Zhang na palakasin ang kanyang spiritual energy upang lumaban ngunit sumulyap pabalik ng bahagya, lihim na nagpapasa ng kanyang boses upang hingin ang intensyon ng Emperor, mahal na Emperor, mangyaring magdesisyon ng mabilis. Kayang-kaya ko kayong protektahan ngunit hindi ko kayang protektahan ang mga civil and military officials ng buong korte. Hindi direktang sinagot ng Jin King si Elder Zhang, ngunit bigla niyang tinanong, kayang-kaya palang patayin ni Xiao Xuan si Lu Chang, isang 7th level nascent soul cultivator. Elder Zhang, kung lalabanan mo si Xiao Xuan, may kumpiyansa ka bang talunin siya? Narinig ang tanong ng Jin King, medyo nahulaan niya ang intensyon ng Emperor at nagtanong ng may bahagyang pagtataka, mahal na Emperor, gusto ninyong isisi ang lahat sa Hong Mangsek. Agad na kinumpirma ng Jin King, oo, iyon lang ang paraan sa ngayon. Si Elder Zhang, kumpiyansa sa kanyang sarili, ay hindi nag-atubiling sumagot, mahal na Emperor, huwag kayong mag-alala. Bagamat may reputasyon si Xiao Xuan, bata pa rin siya. Pinaghihinalaan ko na marahil ay mayroon siyang ilang espesyal na trump card na ginamit niya upang patayin si Lu Chang nang hindi siya nag-iingat. Kung makakaharap niya ako, syempre, kaya ko siyang hulihin. Bigla, mula sa labas ng kalangitan, isang malakas na golden sword chi ang lumipad, pumutol sa lihim na talakayan sa pagitan ng Emperor at Elder Zhang. Itinaas ni Deng Yang ang kanyang natitirang kamay, inilalabas ang kanyang spiritual chi upang lumaban habang lumingon ang kanyang mukha sa pagkalito at nagtatanong, Bago pa malaman ni Deng Yang kung sino ang dumating, ang Qingfei sword na nagdadala ng malakas na sword chi ay sumugod na ng may whoosh, binabasag ang kanyang dalawang higanteng kamay na nababad sa chi doon mismo. Umalis ang boses ni Xiao Xuan sa isip ng Emperor at mga nakatagong elders, bumubulong ng matatamis na walang kabuluhan sa lihim, Ako ba si Xiao, hiniwan ng atay o ano? Kasunod ng telepathic message ni Xiao Xuan, pumasok sila ni Ying Jingyu sa pangunahing bulwagan. Sa sandaling pumasok sila, itinaas ni Ying Jingyu ang kanyang boses, Envoy, hindi na kailangang magmadali. Ipapaalam ni Jingyu ang lahat ng malinaw. Nagulat ang mga opisyal ng korte nang makita si Ying Jingyu na dumating kasama ang isang kakaibang lalaki. Ang third princess. Siya ang third princess. Sino ang kasama ng third princess? Tiningnan ni Deng Yang ang lalaki sa harap niya, medyo nag-aalinlangan. Naisip niya sa sarili, paano magiging ganito kalakas ang isang maliit na sword kinesis technique? Hindi ko pa naririnig ang taong ito dati. Mayroon bang nakatagong ace ang Great Jin na hindi ko alam?
Ang Emperor sa itaas ay nagulat din. Ang taong ito ay kayang pumasok sa ating telepathic conversation. Agad na nagpadala si Xiao Xuan ng telepathic message sa Emperor, "Mahal na Emperor, huwag kayong mag-alala. Mangyaring pakinggan lang ang sasabihin ng Third Princess." Sa sandaling ito, lumuhad si Ying Jingyu sa gitna ng bulwagan, inilagay ang kanyang mga kamay sa apology, "Ama, dumating ako ngayon upang ipagtapat ang aking mga krimen." Nakatayo si Deng Yang sa tabi, hindi nagmamadaling ipahayag ang anumang saloobin, ngumingiti lang ng malamig. Bumantong hininga ang Emperor at seryosong nagtanong, "Anong mga krimen?" Ibinaba ni Ying Jingyu ang kanyang ulo at malakas na isinalaysay ang kanyang mga krimen. "Ang inyong anak ay hindi dapat nakialam ng binubuli ng Yan Upper Kingdom's envoy ang isang ordinaryong babae. Hindi ako dapat nakaramdam ng kawalang kasiyahan ng ininsulto ng Long Yan Upper Kingdom's envoy ang Great Jin, at tiyak na hindi ako dapat gumanti ng umatake ang Yan Upper Kingdom's envoy. Gaano ba kataas ang Yan Upper Kingdom? Gaano kaliit ang Great Jin? Sa harap ng Yan Upper Kingdom's envoy, gaano man tayo hinahamon o hinihiya, hinding-hindi tayo dapat lumampas sa ating mga hangganan." Narinig ang mga pagtatapat na ito mula kay Ying Jingyu kung saan malinaw na hindi siya nagkamali at ang Long Yan Upper Kingdom's envoy ang nagkamali. Nagalit ang mga opisyal ng korte ngunit maaari lamang magkayam ng ngipin at magmura ng tahimik, "Hayop. Ngayon, ang inyong anak ay pabaya at nakalimutan ito. Aksidenteng napatay ang Upper Kingdom's envoy. Ang aksyon na ito ay labag sa natural na kaayusan at kinasusuklaman ng parehong mga Diyos at tao. Ipinagmamakaawa ko sa ama na parusahan ako, na pagputol-putulin ako." Ang mga subordinate ni Deng Yang, narinig ang mga salitang ito, ay nakaramdam ng bahagyang pag-aalinlangan sa kanilang mga puso. Nagkatinginan sila, pakiramdam na hindi karapat-dapat ang prinsesa sa gayong parusa, ngunit dahil magkasalungat sila, maaari lamang nilang panatilihin ang isang nag-aalinlangang anyo. Itong si Xiao Xuan, habang pinapanood ang kanyang disciple, ay hindi napigil ang purihin sa loob, gumamit ng pag-urong bilang pagsulong. Talagang gumagana, ipinikit ng mahigpit ng Emperor ang kanyang mga mata, galit na sumisigaw, "Jing Yui, tanga ka." Ikinuyong niya ang kanyang kamao, ayaw sumuko. Naisip niya, sa aking mga anak, tanging si Jing Yui ang may ugali ng isang emperor. Kung lalaki lang sana siya, kahit ano paman, kailangan ko siyang protektahan ngayon. Ngunit dumating na sa puntong ito, mukhang kailangan ko na lang siyang itulak palabas. Sa sandaling iyon, nagpadala si Xiao Xuan ng telepathic message, "Mahal na emperor, paano kung ako, si Xiao, ay hindi lang kayang garantyahan ang kaligtasan ng Great Jin ngayon, kundi garantyahan din na mananalo ang Great Jin sa nakatakdang labanan, na hihigit sa Yan Upper Kingdom. Manggahas ba kayong makipagpustahan sa akin?" Galit na sumagot ang Emperor sa telepathic message, mayabang. "Walang galang. Paano mo magagarantiya iyon?" Kalmadong sinabi ni Xiao Xuan, "Paano kung sinabi kong sa isang salita mo lang, mahal na Emperor, pupuksain ko ang buong delegasyon ng envoy hanggang sa ugat ngayon." Itinaas ng Emperor ang kanyang kilay, "Ano ang iyong mga kondisyon?" Malinaw na sinabi ni Xiao Xuan, "Ibigay ang trono kay Ying Jingyu. Hindi lang ko kayang lutisin ang isyu ng envoy para sa inyong kamahalan, kundi magagarantiya ko rin ang walang hanggang kaunlaran ng Great Jin." Narinig ang kondisyong ito, napaisip ng malalim ang Emperor. Ibigay ang trono kay Jingyu. Kaya, handa ang Hongmang nasaktan ng Long Yan Upper Kingdom para kay Jingyu. Binigyang diin ni Xiao Xuan, "Mangyaring magdesisyon kayo, mahal na Emperor." Sa ilalim ng mga pangyayaring ito, wala nang nagawa ang Emperor kundi magkayam ng ngipin at tanggapin, "Sumasang-ayon ako sa iyong mga termino." Matapos ang kasunduan, buong kumpiyansa na nagpakitang gilas si Xiao Xuan at ibinalik sa telepathic message, "Makatitiyak kayo, mahal na Emperor, tiyak na magdadala ako ng pinakamahusay na halaga sa transaksyong ito." Kasabay nito, itinaas niya ang dalawang daliri at pinaikot ang kanyang chi. Nakita ni Deng Yang na hindi pa rin nagdedesisyon ang Emperor, kaya't pinilit niya, "Jing King." Nagsisi na ang Third Princess. "Anong hinihintay mo? Bilasan mo." At inilabas ang dekreto para sa kanyang parusa. Biglang, kinontrol ni Xiao Xuan ang Asher Flying Sword, ipinabaril ito patungo kay Deng Yang at sumigaw, "Sinuwang ng ahas na humatol sa Third Princess ng Great Jin." Umiwas si Deng Yang sa Flying Sword ni Xiao Xuan,
nagtipon ng lakas sa kanyang palad at sumigaw, nang ahas kang salakayin ang envoy. Tingnan natin kung anong kasanayan mo talaga. Tinapos ang kanyang pangungusap, sumugod siya sa harap ni Xiao Xuan at sinipa pababa. Ang kanyang bibig ay patuloy na sumisigaw, mamatay ka. Ngunit mabilis na umiwas si Xiao Xuan sa kanyang atake at lumitaw sa likuran niya. Hinawakan ni Xiao Xuan ang Azure Flying Sword mula sa likuran at sumugod pataas, hindi nakakalimutan na tumawa, kinatatakutan ko na masyadong matanda at mahina ang envoy. Paano siya makakakilos kaagad? Pagkatapos nito, nagpakita si Xiao Xuan ng kilos upang bunutin ang kanyang espada. Malakas na sword chi ang inilabas ng sunod-sunod. Sa sandaling ito, may oras lang siya upang mag-react at lumingon, ang kanyang bibig ay patuloy na nagngangalit, hayop. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang spiritual power, bumubuo ng isang kalasag upang protektahan ang kanyang sarili. Sumugod ang Azure Flying Sword ni Xiao Xuan at tumalbog. Nakita ito, minanipyala ni Xiao Xuan ang Flying Sword upang atakehin ang mga subordinate ni Deng Yang. Ang mga subordinate ni Deng Yang ay walang anumang proteksyon tulad niya, kaya walang paraan upang makatakas. Sa isang iglap, nasolusyonan ni Xiao Xuan ang lahat, walang natira ni isa, tanging ang kanilang mga hiyaw ng sakit. Nakita ang lahat ng kanyang mga alipores na patay, dumilim ang mukha ni Deng Yang. Sumanghel siya, nakita mo ba ang nangyari sa mga tanga na walang kalasag? Nakakaawa. Tiningnan ni Deng Yang ang mga nagkalat na bangkay, bumubulong ng mga banta, ayos. Ayos. Great Jin Dynasty, may lakas loob ka. Inilagay niya ang kanyang palad pasulong, ipinapatawag ang isang maliit na Azure Sword Chi. Ang kanyang mukha ay baluktot sa murderous intent, orange-red na ilaw ang nagniningas sa kanyang mga mata na parang usok. Umungal siya, Great Jin, kung pagod ka na sa buhay, ibibigay ko ang iyong hiling. Sa sandaling matapos siyang magsalita, ang espada sa kanyang kamay ay lumipad, lumalaki sa isang napakalaking sukat. Ngumiti lang si Xiao Xuan ng casual, sumasang-ayon, the West friend. Kaya, si Chief Envoy Deng ay naglilinang ng sword path, ha? Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay, nagkalap ng spiritual power at sinabi ng may pag-aliw, mas pinadali niya ng mga bagay-bagay. Pagkatapos ay iniabot niya ang kanyang palad patungo sa paparating na espada, casual na sinasabi, sword, come here. Agad na ang espada na nakalutang sa harap ni Deng Yang ay lumipad patungo sa kanyang kamay sa ilalim ng kontrol ni Xiao Xuan. Para siyang ang tunay na master ng espada. Hindi makapaniwala si Deng Yang sa nakakabaliw na pagbabago ng mga pangyayari. Ang kanyang mga mata ay umbok at bumulalas siya, ano? Ang ugnayan ko sa aking mahalagang espada ay naputol. Walang pagmamadaling sinuri ni Xiao Xuan ang Azure Treasure Sword na nakuha niya, pinupuri, tunay na kahangahangang espada. Kahit papaano, isang top-grade Earth rank artifact, tama. Pagkatapos, pinaliit niya ang espada, ginagawa itong lumutang sa kanyang palad habang ngumingisi. Tinutokso ang lalaki, dahil napakagalante ni Chief Envoy Deng, hindi ako magiging bastos at kukunin ko ito. Ang mukha ni Deng Yang ay naging parang basang pancake, humihikbi, iyan. Ang treasure sword na iyon ay nirefine ko sa loob ng milyong taon at ngayon ninakaw ang kontrol. Nakatayo siya doon na namamanhid, nakatingin sa lalaki sa harap niya na parang isa siyang halimaw na alien, nag-iisip, hindi. Hindi imposible, kung ang kanyang pagkaunawa sa sword path ay napakalalim na kaya niyang muling mag-refine ng treasure sword sa isang iglap. Kung kaya niya talagang gawin yun, kung gayon ang lalaking nasa harap ko ay talagang isang freak of nature. Naisip ito, naging blanko ang kanyang mukha, lubos na natakot. Kasabay nito, muling ginamit ng Great Jin Emperor ang secret voice transmission upang kausapin ang kanyang malapit na katulong, si Old Zhang. Anong klaseng galaw iyon? Sumilip si Old Zhang at tinitigan ngunit walang nakita ni isa, at walang magawa siyang sumagot. Ang taong ito ay may kasanayan sa sword path at ang kanyang mga sword techniques ay napakakaiba. Hindi ko siya kayang unawain. Namutla ang mukha ng Jin King nang matanggap niya ang sagot na ito at nagpatuloy siyang magtanong, maging ikaw ay hindi kayang unawain siya. Kung gayon, paano kung kailangan mong harapin siya? Hindi umalis ang mga mata ni Old Zhang kay Xiao Xuan habang inaamin niya ang kanyang mga kakulangan. Kung tatalakayin lamang natin ang sword path, kinatatakutan ko na hindi ako ang kanyang kalaban. Bumalik sa lokasyon ni Deng Yang, matapos na mawala ng lakas ang kanyang unang atake.
Galit na galit siyang nagkayam ng ngipin, inilabas ang kanyang dalawang kamay at sabay-sabay na nagpakawala ng maraming espada patungo kay Xiao Xuan at sumigaw ng hindi sumusuko, kunin mo ito. Pinanatili ni Xiao Xuan ang kanyang walang pagmamadali na ugali at habang itinaas niya ang kanyang kamay upang i-activate ang 5 elements, kinuyam niya ang kanyang labi at nagkomento, gaya ng inaasahan sa Longyan Upper Kingdom. Napakayaman, sa napakaraming treasures, kung ako, si Xiao, ang mangungulekta sa kanila, hindi ko alam kung kailan ko sila mahahanap. Agad na lumabas ang chi na parang kidlat mula sa kamay ni Xiao Xuan, agad na bumabalot sa mga espada na mabilis na dumarating, na nagdulot sa kanila na ganap na huminto. Itinaas niya ang kanyang mga daliri upang kontrolin ang mga ito at hindi nakalimutan na tuksuhin ang kanyang kalaban, salamat sa regalo, Chief Envoy Deng. Bilang tugon sa paggalaw ng kamay ni Xiao, ang mga espada na nababalutan at pinipigilan ng Golden Chi ay sabay-sabay na bumaligtad at umikot. Malamig na umalangaw ang boses ni Xiao Xuan sa hangin, gagantay rin si Xiao ng isang regalo. Kasama nito, ang paparating na mga atake ng mga espada patungo kay Deng Yang. Bahagya siyang sumandal paatros upang umiwas sa kanila ngunit huli na ang lahat. Isa sa mga espada, at ang bilang ng mga espada ay lumapit ng husto sa kanyang namumulang kaliwang mata. Pagkatapos noon, may masakit na hiyaw na nagtapos sa buhay ni Deng Yang. Nakita ang bangkay ng Chief Envoy ng Longyan Upper Kingdom na may maraming espada na nakasaksak dito na parang isang skewered kebab. Isang Great Minister ng Great Jin Dynasty ang nagtanong sa takot, ikaw. Sino ka ba talaga? Ang taong nasa tabi niya ay sinabi ng may kahihiyan. Isang tao ang sumire sa grupo ng envoy ng Upper Kingdom ngunit ang Great Jin ay walang isang bayani. Nasaksihan ang magulong eksena sa ibaba. Inilagay ng Jin King ang kanyang kamay sa armrest ng kanyang trono at tumayo ng tuwid. Itinuro niya ang kanyang daliri patungo sa mga civil and military official sa korte at inutusan. Bago matapos ang All Paths Grand Assembly, walang sinuman ang magbubunyag ng anumang bagay tungkol sa nangyari ngayon, o kung hindi, papatayin kayo ng walang patawad. Bago ang babala ng hari, lahat ng ministro ay inilagay ang kanilang mga kamay sa isang magalang na paraan at sumagot. Susundin ng subject na ito ang mga utos ng kanyang kamahalan. Kinuyam din ni Xiao Xuan ang kanyang mga kamay ngunit inulit lamang ang kanyang paunang pangako, umaasa ako na hindi makakalimutan ng inyong kamahalan ang ating kasunduan. Sa kanyang tabi, hindi alam ng Third Princess kung kailan nagkaroon ng kasunduan ng kanyang Shifu sa kanyang ama kaya't bamulong siya, kasunduan sa isang araw. Hindi sumagot ang Jin King kay Xiao Xuan, bahagya lang siyang nagpakumbaba at nag-isip. Hindi nakakapagtaka na pinili ni Jingyu ang taong ito upang maging kanyang Shifu. Hindi natin dapat siyang kalabanan. Hindi nagtagal, sa base ng Hongmang sect sa pansamantalang tirahan sa kabisera ng Great Jin, sumikat ang sikat ng araw, na nagmamarka ng isang magandang simula na bumabalot sa tahimik na espasyo at ang labas ng pinto ay bahagyang nakabukas at pumasok si Xiao Xuan kasama si Jingyu na may masayang ekspresyon. Ngumiti siya na parang bulaklak at sinabi, nandito na kami. Sinalubong sila ng Bamboo Radiant Celestial Maiden at ng kanyang dalawang minamahal na babaeng disciples. Dahan-daang nagtanong ang Bamboo Radiance, halos parang pagbati, Shidi, kayong dalawa, nakabalik na ba kayo? At si Lin Zihi, ang maliit na bata, na naghihintay na bumalik ang kanyang ina, ay hindi maitago ang kanyang pagkasabik at sumigaw, Shikshong. Nakita si Xiao Xuan na naglalakad patungo sa kanya. Nagtanong ang Bamboo Radiance ng may malumanay na pag-aalala, Shidi, ayos ka lang ba? Ngumisi si Xiao Xuan at kinaway ang kanyang kamay ng walang pakialam, haha. Huwag kang mag-alala tungkol sa akin, naayos na ang problema. Tahimik na inoobserbahan ni Ying Jingyu ang dalawa, medyo naiinggit. Naisip niya sa sarili, mukhang napakalapit ng ugnayan ng mga tao sa Hongmang sect. Maganda yan, seryosong sabi ni Xiao Xuan habang inilalagay ang kanyang kamay sa kanyang mga kasuotan para sa isang bagay, ngunit tiyak na magkakaroon pa ng maraming hidwaan sa Yan Upper Kingdom mamaya. Bago mangyari iyon, kailangan nating mabilis na palakasin ang ating sarili. Inilagay niya ang Yin Yang Twin Fish Jade Pendant na hiniram niya kanina sa kamay ng Bamboo Radiant Celestial Maiden, mahinang sinasabi, Shi, kunin mo ito. Nangako ako sa iyo ng kumpleto, hindi ba? Hawak ng Bamboo Radiance ang Dharma Artifact sa kanyang kamay, nararamdaman ang labis na lingchi na dumadaloy dito.
Nagulat siya, ang yin-yang at 5 elements power sa loob ay mas malakas. Talaga bang kumpleto? Paano mo ito nagawa? Hindi naman masabi ni Xiaoshuan ang kanyang sikreto kaya ngumiti lang siya ng malabo at sinabi, maliit na bagay lang, wala nang dapat banggitin. Ayaw niyang patuloy na magtanong ang kanyang childhood sweetheart kaya't sumulyap siya sa kanyang tatlong babaeng disciples at sinabi, kayong tatlo, pumasok kayo sa loob. Ngayon, gagawin ko ang isang guanding empowerment at ililipat ko ang cultivation sa inyo. Masunurin silang sumagot, opo, Shikshong. Hindi mapigilan ni Ying Jingyu ang pagkasabik sa kanyang puso at bumulalas, guanding empowerment. May bahagi rin ba ako? Maya-maya, sa loob ng isang silid, nakaupo si Xiaoshuan sa gitna kasama ang tatlong babae na nakaupo sa paligid niya, bawat isa ay tumatanggap ng kanyang cultivation power ng magkakasunod. Si Ying Jingyu ay unang nakibahagi sa prosesong ito at naisip niya sa kanyang puso, hindi ko inakala na talagang guanding empowerment ito. Nakikita ang kanilang reaksyon, tila sanay na sila rito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata upang mag-cultivate ngunit ang kanyang isip ay patuloy na gumagala. Gaano ba nakakatakot ang Hongmang sect na ito? Pagkalipas ng ilang sandali, nag-inat at nag-flex ng kanyang mga braso si Lin Ziyi, masayang sumisigaw, Foundation Establishment Stage 7th Layer. Si Suhan, matapos ang empowerment, ay naitaas din ang kanyang cultivation sa Foundation Establishment Stage 5th Layer. Tumayo siya ng may gilas at sinabi, salamat, Shifu. Tiningnan ni Ying Jingyu ang kanyang nakalahad na mga kamay, hindi makapaniwala. Bamulong siya sa sarili, 7 taon. Akala ko hinding-hindi ako makakarating sa foundation establishment sa buhay na ito, ngunit nag-breakthrough ako ng ganito. Matapos humanga rito, ipinikit niya muli ang kanyang mga mata at naramdaman ang malakas na ling chi na bumubulwak mula sa kanyang katawan na parang bumubulwak na alon. Hindi nagtagal, umunlad din si Ying Jingyu sa foundation establishment stage 3rd layer. Si Xiaoshuan, matapos ang guanding empowerment at paglilipat, ay unti-unti ring nagbabago ang kanyang pag-iisip, naglabas ng mahinang hininga. Kasabay nito, lumabas ang isang system notification sa kanyang screen, host ay naglipat ng 500 taon ng cultivation sa mga disciples, nagbibigay ng 10x na pagbabalik, tumatanggap ng 5,000 taon ng cultivation. Nagpatuloy siyang nakaupo na nakakross ang mga binti sa kama, nagpapaikot ng chi sa kanyang mga kamay at mahinang sinabi, lumabas muna kayong lahat. Kailangan ni Shifu na pumasok sa closed-door cultivation. Ang tatlong babae ay magalang na yumuko, opo, Shifu. Lumipas ang panahon ng mabilis. Hindi nagtagal, ito na ang araw ng Myriad Paths Grand Assembly na ginanap sa Martial Arts Practice Square ng Great Jin Dynasty. Mataas sa asul na kalangitan ay puno ng nagniningas na sikat ng araw at mga nagagandahang crane ang lumilipad sa hangin. Sa ibaba, ang martial arts stage ay puno ng mga kalahok na nagbubulungan sa pagkasabik. Sa maaraw at maangin na square, ang Bamboo Radiant Celestial Maiden, na ngayon ay nasa Golden Core Stage 8th Layer, ay tiningnan ang kanyang shidi ng bahagyang pagkagulat, shidi, mukhang bumuti ulit ang iyong cultivation. Si Xiaoshuan, matapos ang kanyang cultivation ay nasa peak na ng Golden Core Stage, ay ngumiti at sumagot, hindi ka rin masama. Biglang, may lumitaw sa malayo na nagdulot ng mahinang paghingal sa Bamboo Radiance, iyan ang nakita ng lahat ang tatlong napakagandang gintong airships na lumilipad ng kitang-kita sa kalangitan. Ang mga kalahok sa ibaba ay gumalaw at sumigaw, bilasan. Tingnan niyo kung ano iyon. May sumigaw ng nasa sabik. Iyan ang mga World Clan airships. Habang nakikita nila ang tatlong karakter na Wang, Xin, Lin na kumikinang ng maliwanag sa gilid ng bawat airship, na kumakatawan sa bawat clan. Tumangala si Xiaoshuan, ang kanyang mukha ay hindi masaya o malungkot. Ipinagbabawal ng kabisera ang paggalaw sa himpapawid, ngunit ang mga World Clan airships na ito ay nang ahas na lumipad sa kalangitan ng napakayabang. Nasaksihan ng Jin King ang kahangahangang paglitaw ng tatlong malalaking clans at nakaramdam ng labis na inis at hindi komportable ngunit walang sinabi. Nagmura lang siya sa kanyang puso, halata na sinusubukan nilang sampilan ang royal family sa mukha. Ang tatlong airships ay lumapag sa lupa ng sabay-sabay sa gitna ng paghanga at pananabik ng mga tao. May sumigaw ng nasa sabik, World Clan airships. Tunay na pambihira. Nakita ang tatlong matandang general na
Kumakatawan sa 3 clans na nangunguna sa kanilang mga grupo na bumababa mula sa mga barko, nagsimulang magbulungan ng mga manunood, bilasan. Tingnan nyo, pababa na ang mga tao ng World Clan. Ang pinakabatang lalaki sa 3 matandang general, nakasuot ng kulay abong kasuotan, ay kumakatawan sa Wang Clan. Ang matandang lalaki na may mahabang puting balbas na nakasuot ng hooded red uniform ay kumakatawan sa Lin Clan. Sa wakas, mayroong isang matandang lalaki na nakasuot ng itim at gintong kasuotan na parang isang Dragon Emperor, isang lalaki mula sa Qin family. Nakita ang napakalaking prosesyon ng mga tao na nagmamarcha sa ibaba ng arena. Nagsimulang magtsismisan ang mga manunood sa stand na parang matatandang tiya, nandito na ang mga noble families. Iyan ang tinatawag na entrance. Si Zuan, na matagal nang nakatingin sa kanila, ay nag-click ng kanyang dila, kahit ang pinakamahinang disciple ay nasa 5th level na ng foundation establishment. Ngumisi lang si Xiao Xuan at casual na nagsabi, "Aba, noble families." Pagkatapos, lumakad ang 3 reps, nakahanay. Nagkunwari ang gitnang lalaki na nagkop ng kanyang kamao bilang apology sa Great Jin Emperor na chill sa mataas na platform, "Abala kami sa mga usapin ng pamilya." Humihingi ng paumanhin si Xiao sa pagdating ng huli. Ang pinuno ng Qin family ay nagkunwari pa ring seryoso at matuwid, "Umaasa na mapapatawad kami ng inyong kamahalan." Walang pakialam ang pinuno ng Wang family, kinakaway ang kanyang kamay ng walang pakialam, pero, ito ay isang paligsahan lang na may ilang mga sect, kahit huli kami, pareho pa rin ang resulta. Ako ang magpapasya. Nakatayo ang matandang pinuno ng Lin family na nakakrus ang mga braso, ang mukha ay kunot at naiinis. Direkta niyang sinabi ng walang pakialam, "Kung hindi dahil sa pagiging mapilit ng Emperor at ng Third Princess, makikita ba kaming 3 sinaunang noble family sa parehong stage kasama ang mga random na Jianghu sects na ito?" Narinig ang trash talk na ito mula sa matandang lalaki ng Lin family, nagalit ang mga tao sa Jianghu sect sa stand. Ang kanilang mga mukha ay lahat pula, ang mga kamao ay nakakuyom, ang mga ngipin ay nagngangalit. "Hindi ka panipaniwala. Minamaliit niya ang aming mga Jianghu sect. Napakayabang. Kaya ano kung mga noble families sila? Isang grupo lang ng mga aso na nakasakay sa ninuno. Anong karapatan ang nagbibigay sa kanila upang magpakitang gilas ng ganyan?" Isang mainit na dugo na batang lalaki ang nagpumiglas ng kanyang kamao, mukhang handa ng makipag-away. Dahil lang sa mayroon silang kaunting pundasyon, talagang iniisip nila na sila ang Heavenly King at Earthly Overlords, tinatrato ang lahat na parang dumi. Nagsimulang magingay ang mga manunood, at ang 3 matatandang miyembro na kumakatawan sa mga noble families ay naramdaman ng init na damaloy sa kanilang ulo, madilim ang kanilang mga mukha sa galit. "Paano kayo ng ahas?" Kasabay nito, lihim silang nagpakawala ng alon ng chi pressure na parang umiikot na hangin, na bumabalot sa buong viewing platform ng Martial Arts Square, sinusubukang magpakitang gilas at supilan ang anumang masamang komento. Ang alon ng presyon ay hamampas sa crowd, na nagpasikip sa lahat sa gulat, nakakuyom ang mga mata at umiiwas habang naghihikbi, "Grabe. Nakakatakot. Ang lakas." Nakita silang gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang mang-api ng mga tao, mainit na sinabi ni Zuan, mayabang at mapang-api. Nakatayo sa malapit, iritableng bumantong hininga si Xiao Xuan, "Noble families, ha? Talagang nakakainis sila." Sa mataas na platform, kahit na iritado rin ang Great Jin Emperor sa mga taong ito mula sa noble family, ayaw na niyang magdulot pa ng gulo. Ibinagsak niya ang kanyang kamay sa armrest at inutusan, "Dahil nandito na ang lahat, simulan na natin." Ipagpatuloy ang utos. Agad na inilabas ni Jin Wang Weiju ang kanyang kamay at malakas na inihayag, inaanunsyo ang dekreto ng kanyang kamahalan. Opisyal na nagsisimula ang Myriad Dao Gathering. Sa sandaling matapos siyang magsalita, biglang lumitaw ang mga buhawing purple chi sa pasukan kung saan ang mga hakbang ay patungo sa mataas na platform. Hindi nagtagal, ang mga daloy ng chi ay nagsama upang lumikha ng isang vortex na parang isang special gate. Kasama ng isang intro sa competition format, ang Myriad Dao Gathering ay may 2 round. Para sa unang round, bawat panig ay maaaring magpadala ng hanggang 100 disciples sa Foundation Establishment Realm at sa Royal Secret Realm. Pagpasok sa Secret Realm, maaari kayong lumitaw kahit saan sa loob nito. Kung makakatanggap kayo ng nakamamatay na sugat,
automatiko kayong aalisin sa Secret Realm. Kasabay ng anunsyong iyon, hindi mabilang na mga sinag ng liwanag na parang mga shooting stars ang nagdala ng mga figure ng mga kalahok na sumisid sa Chi Vortex. Humakbang si Buuri mula sa mga disciples ng Hongmang Sect, magalang na nag-abot ng kanyang mga kamay bilang representasyon ng lahat at sinabi, Sect Leader, Elder Xiao, aalis na kami. Matapos magsalita, itinaas nila ang kanilang mga sarili at lumipad patungo sa gate na patungo sa Secret Realm. Umaalpas pa rin ang mga salita ng tagapagbalita sa hangin, 3 araw mula ngayon, sa gitna ng Secret Realm, isang imbentaryo ang isasagawa ng mga natural treasures na nakuha ng bawat pamilya, kinakalkula sa mga points upang matukoy ang mga rankings. Ang top 10 rankings ay uusad sa susunod na round. Pinanood ni Zuan ang mga figure ng mga disciples ng Hongmang Sect na lumilipad palayo, nag-aalala at nagrereklamo, kung mga noble families man o ang top 10 sects. Lahat sila ay mayroon man lang 100 foundation establishment disciples na pumapasok, ngunit ang ating Hongmang Sect ay makakapili lang ng 5. Dahado na tayo mula pa sa simula. Sa kabilang banda, si Xiaoshuan, laging kumpiyansa sa kanyang mga disciples, ay kinaway ang kanyang kamay ng walang pakialam upang tiyakin siya, relax, senior sister. Ang mga disciples ng ating Hongmang Sect ay lahat elites. Isang tao ay kayang humarap sa dalawa. Nang makapasok na ang lahat ng mga kalahok na disciples sa Secret Realm, isang higanteng octagonal silver mirror na may maliwanag na asul na aura ang lumitaw sa gitna ng martial arts stage. Hindi mapigilan ni Xiaoshuan ang kanyang pagkasabik at sumigaw, "Oh! Ang sky viewing mirror ay naka-up na rin. Ngayon ay makikita na natin kung paano sila ginagawa sa Secret Realm." Pagkatapos nito, naglagay siya ng ganap na pananampalataya sa kanyang mga disciples, nagpatuloy, "Naniniwala ako na hindi nila tayo bibiguin." Pagbabago ng eksena, sa loob ng Royal Secret Realm ang larawan na nagbubukas ay isang malawak na kapatagan na nababalutan ng luntiang damo. Halo-halo sa mga ito ay maliliit na kumpol ng mga puno o malalago na mga puno na tumatakbo ng mahaba. Sa oras na ito, ilang daloy ng spiritual light ang malapit ng lumapag, na sinamahan ng isang litong boses, ito ang Royal Secret Realm. Lumingon si Yachen sa likuran, kumukonsulta sa opinyon ng kanyang mga kasamahan, anong dapat nating gawin ngayon? Hatiin o manatiling magkasama, si Lin Ziyi, matapos suriin ang mapa sa kanyang kamay ng matagal, ay itinaas ang kanyang mukha at masayang sumigaw, "Nahanap ko." Itinuro niya ang unahan at masayang sinabi, may malakas na spiritual energy fluctuation sa direksyon na iyon. Mayroong treasure doon. Ang terrain na ito ay napakaangkop para sa mga ambush, kaya't pumunta tayo doon. Sa tabi, tiningnan ni Sumohan ang direksyon na itinuro ni Senior Sister, nag-iisip. Si Lin Ziyi, na may lubos na kumpiyansang kilos na parang commander ng team, ay nagsalita, nagbibigay ng ilang paunang pagsusuri, Senior Brothers and Sisters, makinig kayo sa aking sasabihin. Ang ating Hongmang Sect ay mayroon lamang 5 tao. Kahit maghiwalay tayo upang kumilos, tiyak na hindi ito kasing galing ng ibang sects na may halos 100 tao na naghahanap ng magkasama. Nakikinig ng maigi si Buuri, pagkatapos ay tumanggo sa pagsang-ayon, manam-manam. Si Lin Ziyi ngayon ay walang pagkakaiba sa isang plotter na nakatayo sa likuran, na nangunguna sa paggawa ng mga plano para sa kanyang mga kasamahan. Kaya, mas mabuti na humanap tayo ng lugar na mayaman sa mga natural treasures at doon tayo mag-ambush. Pagdating ng panahon, magnanakaw tayo sa ibang mga puwersa na darating upang humanap ng mga treasures. At si Sumohan ay gumanap bilang isang kasabwat, masayang tinatakpan ang kanyang bibig at tumatawa, sinasabing susundin niya si Senior Sister, gaya ng inaasahan sa pagkuha ng tunay na mana ng Master. Hindi inaasahan ni Xiaoshuan na ganoon katapang ang kanyang junior martial sister. Nauutol siya sa pagkataranta, magnanakaw. Magnanakaw. Hindi ito maganda. Umungol si Buuri, ang kanyang mukha ay baluktot. Nag-alala si Li Jingquan, kinakabahan na nagtanong, 5 lang tayo. Kaya ba nating harapin ang ibang mga puwersa pagdating ng panahon? Binaliwala ang kanilang mga alalahanin, nagpump ng kamao si Sumohan sa hangin, ang kanyang mukha ay nagniningning na may ngiti na parang bulaklak. Relax, Anya, nakapaghanda kami ng sapat na high-grade Dharma artifacts upang harapin ang daan-daang tao, kasama pa ang sapat na recovery pills.
Sa mga ito, ang pagbuo ng sarili nating hukbo ay hindi problema. Sumang-ayon si Lin Ziyi na nakakross ang mga braso, masigasig na tumanggaw sa tabi niya, aha, aha. Narinig ang dami ng mga gamit na inihanda ng dalawang kapatid na ito, agad na nagbago ang kanilang tono. Lumaki ang mga mata ni Xiao, ang daming Dharma treasures at pills. Magagamit ko silang lahat. Blankong nagtanong si Buuri, paano ka naging ganoon ka Jose dito? Hindi ito ang unang pagkakataon mo. Nag-alala ulit si Li Jingquan, hindi mo ba iniisip na iisipin ng ibang tao na kami mula sa Hongmang Sect ay isang masamang organisasyon na dalubhasa sa pagnanakaw? Nakita ang mga disciples mula sa second brother pick na medyo nag-aalinlangan, humakbang si Lin Ziyi at tinapik ang kanilang mga likod, ngumingiti ng mapagkumbaba, isipin niyo. Kung makuha natin ang unang pwesto, gaano kasaya ang sect leader? Agad na nakumbinsi si Buuri nang marinig ang lubos na makatwirang pagsusuri ni Lin Ziyi. Totoo, nakita na lahat ay sumasang-ayon sa kanyang plano, hinimok ni Lin Ziyi, wag nang mag-atubili. Fair na, maya-maya, sa paanan ng dalawang tuktok ng bundok na magkaharap, may sumigaw ng nasa sabik, tingnan niyo. Isang celestial crown flower, sigurado, malalim sa cliff face, isang gintong bulaklak ang namumulaklak, naglalabas ng nakasisilaw na mystical na ilaw. Isang lalaking may gintong buhok na nakataas ang buhok ay nakakita ng bulaklak at hindi napigilan ang kanyang sarili. Masaya siyang sumigaw, Diyos ko. Iyan ay isang top-grade earth rank healing elixir. Sa pamamagitan nito, garantisado ang pag-unlad. Nagtanong ang lalaking nakabalabal ng may pagdududa, ang celestial crown flower na ito ay napakapansinin. Bakit hindi pa ito napitas pagkatapos ng isang buong araw? Ang pulang buhok na lalaki na nakataas ang buhok sa tabi niya ay hindi lamang hindi nag-iingat kundi nagyabang din ng mayabang, marahil ay isang demonic beast ang nagpo-protekta rito. Ang mga nauna ay marahil masyadong mahina upang talunin ang demonic beast kaya tumakbo sila. Ngunit para sa ating Heavenly Sword Sect, hindi ito malaking bagay. Sa oras na ito, sa isang makapal na bush sa malapit, inilabas ni Lin Ziyi ang kanyang ulo, ngumingisi ng mapanlinlang. Hihi, isa na namang biktima, bulong niya sa sarili. Lumingon si Lin Ziyi upang tingnan si Xiao Xuan na nakaluhod sa lupa at nagtanong, handa ka na ba? Mahigpit niyang hinawakan ang isang bola ng nakasisilaw na ilaw sa kanyang dibdib gamit ang magkabilang kamay at tumango, aha! Pagkatapos ay bigla siyang tumayo, itinaas ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng kanyang ulo upang ilabas ang Dharma artifact. Ang kanyang mukha ay nagningning, wow! Napakaliwanag ng illuminating Dharma treasure na ito kahit sa araw. Kung gagamitin natin ito sa gabi, hindi ba parang araw lang din? Nakita ang kanyang nasa sabik at nakakatawang ugali, tiningnan siya ni Sumo Han, nagtatanong, nalulungkot. Iyan lang ba ang naiisip ni Senior Brother? Ang pinagmula ng ilaw ay tumaas ng tumaas, naglalabas ng lubhang nakasisilaw na ilaw na nagdulot sa mga disciples ng Heavenly Sword Sect na mabilis na takpan ang kanilang mga mukha gamit ang kanilang mga kamay, kinakuyom ang kanilang mga mata, ano ito? Sumigaw sila sa takot. Sa oras na ito, kabilang sa mga disciples ng Hongmang Sect, tumayo si Li Jingquan at nagpatawag ng isang Dharma artifact na hugis ng isang flag na nagsasabing, turn na natin. Kasabay nito, perpektong tumayo si Buuri, malinaw na umaawit habang gumagawa ng isang handsail, body-fixing array. Nang lumitaw ang formation, binalot nito ang mga disciples ng Heavenly Sword Sect, bonibitag sila ng mga daloy ng spiritual energy at mga talismans. Nakatayo silang namamanhid, sumisigaw sa takot, ano ang nangyayari? Hindi ako makakagalaw. Si Lin Ziyi na ang turn at lumukso siya pasulong. Ang kanyang kaliwang kamay ay nakaturo pasulong, naglalabas ng isang mapagpasya at maliwanag na blue sword chi. Si Suhan ay hindi rin naluluji. Hinaway niya ang kanyang kamay, inilalabas ang isang green spiritual energy at masayang sinabi, ako rin. Sa sandaling matapos siyang magsalita, lumitaw ang mga Dharma artifact circles na naglalaman ng mga palaso sa hangin. Pagkatapos, mula sa gilid ng mga rocky cliffs, sunod-sunod na mga arrow chi ang bumaba sa bangin sa ibaba, na direktang tinutukoy ang mga miyembro ng Heavenly Sword Sect, na nagdulot sa kanila na sumigaw, ah. Pagkatapos ay automatiko silang na-log out sa Secret Realm. Masayang nag-high five ang magkapatid na Lin Ziyi sa pagdiriwang.
Nginisi si Lin Ziyi, ipinapakita ang kanyang tagumpay, isa pang tiket ang nabok. Tiningnan ni Xiao Xuan ang dalawang 7th pick disciples sa takot, lubos na naguguluhan, na nanunumpa sa sarili na anuman ang mangyari sa hinaharap, hinding-hindi niya dapat saktan ang dalawang ito. Sa kaibahan, ang dalawang 2nd pick disciples, na sanay na sa mapang abuso na kalikasan ng dalawang kapatid, ay walang takot. Kinindatan pa nga ni Li Jingquan ng mapaglaro, sige, ayusin niyo ang mga kalasag at kolektahin ang mga nasamsam. Sa gayon, lumipad ang dalawa sa kanilang mga espada. Sa labas ng Secret Realm, pinanood ng mga manunood ang laban na nagaganap sa Sky Mirror na may iba't ibang emosyon. Ilan sa mga walang kinikilingan ay nagsabi, tingnan nyo, lumabas na ang mga tao ng Heavenly Sword Sect. Na-eliminate na ang Heavenly Sword Sect. Samantala, ang mga mula sa mga eliminated sects ay galit na sumigaw, nagmumura pa nga, kasuklam-suklam. Walang hiya, some pain. Hindi na ako lalahok sa Grand Gathering of 10,000 Paths ulit. Masyadong masama. Pagkatapos, hindi inalis ni Jinwang ang kanyang mga mata sa salamin ngunit tinanong niya si Wei Ju ng mahinang boses, sa kasalukuyan, ilang points ang mayroon ng Hongmang Sect. Si Wei Ju, nakatayo na nakatali ang mga kamay sa likuran niya sa tabi niya, ay sumagot, mahal na Emperor, ang Heavenly Sword Sect ang ikawalong puwersa na inambush ng 5 tao ng Hong Mang Sect. Tiningnan niya si Jinwang, nagbilang gamit ang kanyang mga kamay ng ilang sandali, at pagkatapos ay dahan-daang nagtapos. Ang mga nasamsam ng 8 puwersang ito ay pinagsama-sama, at ang score ay rank 1, higit sa 2 beses na mas mataas kaysa sa Qin family na nagre-rank pangalawa. Hinaplos ng Emperor ng Great Jin ang kanyang balbas, nagpapakita ng interes, Hong Mang Sect. Tunay na kawili-wili. Labis ding nagulat si Liu Mir sa pagganap ng mga disciples ng Hongmang Sect, lalo na kina Lin Ziyi at Su Han. Sumandal siya kay Xiao Xuan, nakatayo ng nakakimbo at nagtanong ng may panunuya, ano ang karaniwan mong itinuturo sa iyong mga disciples? Nagpaypay si Xiao Xuan at sinabi ng may ngiti, haha, tingnan mo lang kung kapaki-pakinabang ba o hindi. Lumingon si Zuan at lihim na pinanood ang dalawang nagtatalo ng hindi nagpapahayag ng anumang opinyon. Pinanood ng pinuno ng Qin family ang kompetisyon na may mapanuring ekspresyon. Hinaway niya ang kanyang manggas at bamulong ng mayabang, isang sect na hindi kabilang sa mainstream. Anuman ang paraan na gamitin nila, pagdating ng ikalawang round, mamamatay pa rin sila. Napansin ang matinding fluctuations ng Qi sa pasukan ng Secret Realm, nasasabik na sumigaw ang mga manunood, bilasan. Tingnan nyo, may iba pang natanggal. Agad pagkatapos, isang malaking bilang ng mga disciples ang itinapon mula sa gate ng Secret Realm na parang mga missile. Nang malinaw na ang mga pagkakakilanlan ng mga natanggal, nag-ingay muli ang mga stand, Diyos ko. Ang Lin family. Na-eliminate ang Lin family sa unang round. Anong klaseng puwersa ang kayang gumawa niyan? Batay sa mga palaso na nakasaksak sa mga disciples, agad na natukoy ng mga manunood ang mga salarin, tingnan nyo ang mga palaso. Pareho sa mga puwersa na inambush ng Hongmang Sect dati. Ang Hongmang Sect ang nag-eliminate sa Lin family. Nagkaroon ng tawanan, bulungan, at pang-iinis sa mga stand. Na-eliminate sila sa unang round ng isang hindi kilalang sect, ha? Napakayabang ng Lin family kanina. Nakakahiya sa mga great families. Dahil dito, nakatayo ang 3 pinuno ng pamilya ng awkward, mapatla ang kanilang mga mukha, nais nilang maglaho sa isang butas. Hindi malunok ng pinuno ng Lin family ang kahihiyan na ito. Dumilim ang kanyang mukha at galit na umungal, walang galang. Ang nagliliyab na galit sa kanyang puso ay mabilis na nagbago sa nakakatakot na presyon na bumababa sa martial arts square. Agad na sinupil ng presyon na iyon ang maingay na bulungan, pinatahimik ang mga stand. Lumaki ang mga mata ng mga manunood at bumaba ang kanilang mga bibig na parang nasaksihan lang nila ang isang malaking sakuna. Matapos patahimikin ang kaguluhan, ibinaling ng pinuno ng Lin family ang kanyang tingin kay King Jin, nagkop ng kanyang kamao sa isang magalang na kilos, mahal na Emperor, ang Hongmang Sect ay kumikilos ng may mapanlinlang at masasamang pamamaraan. Hindi sila isang righteous sect. Ipinagmamakaawa ko sa inyo na bawiin ang partisipasyon ng Hongmang Sect. Narinig ang pilit na akusasyon ng matandang Lin family, nanginginig sa galit si Liu Mir na parang isang mabangis na maliit na halimaw.
Hinaway niya ang kanyang mga bisig at umungol, nagpapanggap ka, matandang tao. Ang aking Hongmang sect ay mayroon lamang 5 disciples, ngunit ang iyong Lin family ay may daan-daan. Nakikita ko na sinusubukan nyo lang mang-api ng iba dahil kulang kayo sa kasanayan. Nag-thumbs up si Xiao Xuan sa likuran sa pagsang-ayon, sinasabing, sige. Ganyan ang anak ko, makinig sa kalokohan ng Lin family. Ikinuyong ng bibig si King Jin, hinahaplos ang kanyang baba ng may pag-iisip. Ang mga pamamaraan ng Hongmang sect ay ganoon lang sa pagharap sa maliliit na puwersa ng Jiangho.